Kalat na ngayon sa social media ang mga naglalakihang offers ng mga Japan B-League teams para kay Kai Sotto at aabot pa hanggang 50 million pesos per year ang mga offers na to. Kinumpirma ito ni Sir Homer Sison, and I quote, "Just in, after a terrific 2023-24 season, Kai Sotto has emerged as a highly sought-after free agent in the Japan B-League. He is getting offers that range between 600 to 900,000 US dollars a year, multiple sources told." So, papaano na ang NBA dream ni Kai? Well, ito ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. From what we know, according sa ating source, ay ang Olympic qualifying tournament ang gagamitin ni Kai bilang springboard sa katuparan ng kanyang NBA dream. Mukhang meron ng mga NBA teams na nakaabang kay Kai in the event na maganda ang kanyang performance sa Olympic qualifying tournament. Pero bakit nga ba fit si Kai sa NBA? Well, si Kai lang kasi ang nakikita kong player na legit 7'3", who plays like a real 7-footer. Well, nandyan si Kristaps Porzingis, pero he plays in the outside almost exclusively. Ganon rin si Vivek Wembanyama at Bol Bol, na mukhang takot sa ilalim and they play almost like a guard. At ito ang kaibahan ni Kai. He is a legit 7'3", and he plays like a real center. Maganda ang mga low post moves at pwedeng maglalaro like a traditional big man. I mean, pwede talagang gagamitin si Kai bilang isang legit center dahil meron siyang skill na pang sentro. Pero at the same time, ay pwede ring maglaro si Kai like a modern big man dahil meron siyang potent outside game that extends to the 3-point line. Ito ang advantage ni Kai sa ibang mga magagaling na legit 7'3" or taller. Unlike the other extra tall players, ay they like to play outside at ang iba naman ay exclusively sa low block lamang at walang outside game. Ang maganda kay Kai ay isa siyang complete package kaya fit siya sa lahat ng mga sistema na pinapatakbo ng mga NBA teams. Kung run and gun ang system, ay swak na swak ang skills ni Kai pero fit rin siya sa half-court defense dahil sa kanyang insane skill set. Walang sistema na hindi kayang gawin ni Kai. Kaya it is not a far-fetched na this year ay makakapirma na siya ng isang NBA contract dahil sa kanyang skill set na kompleto Ricardos. Add to the fact na lumalakas na ngayon ang katawan ni Kai, ay wala na talagang mahahanap pa ang mga NBA teams dahil ang kakulangan niya in the past years ay ngayon unti-unti na niyang napunan. Bihira kasi ang katulad ni Kai na extra tall big man pero pwedeng maglaro as traditional big at pwede ring maglaro bilang modern big. Ganyan kagaling at ka-skilled ang ating idol. Kaya napakaswerte ng NBA team na makakuha kay Kai. At balitang NBA naman. Kyrie Irving, pinakita ang totoong yabang. Ngayon ay malinaw na, hindi nagyayabang si Kyrie Irving nang sa home stretch ng regular season ay ibinida niyang nagsisimula pa lang ang Mavericks. Katatapos lang noon sikwatin ng Dallas Mavericks ang Southwest Division title. We just know that the job isn't finished and we're just getting started. Giit ni Kyrie Irving noon sa Miami. Walang biro na sa NBA Finals na sina Kyrie Irving at Luka Doncic at harapin ng Dallas Mavericks sina Jaylen Brown, Jason Tatum at ang Boston Celtics. At ang Game 1 ay sa June 7 sa TD Garden. Best record ang hawak ng Boston Celtics na may 39-9 at ang Dallas Mavericks naman ay may 36-15 mula February 1. Sa regular season hanggang February 1
ay 14 best lamang ang Dallas Mavericks na merong win-loss record 26-22. Mula nang malambat sa trade deadline, sina Daniel Gafford at Paige Washington, nag-iiba ang ihip ng hangin. Sa isang stretch, 16-2 na ang Dallas Mavericks. Sa kasalukuyang NBA playoff format na nagsimula noong 1984, panglimang team ang Dallas Mavericks na seeded number 5 o mas mababa pa sa kanilang conference na umabot sa finals. Number 8 ang Miami Heat noong isang taon, natalo sila sa Denver Nuggets. Number 6 ang Houston Rockets noong 1995 at tanging ang Houston Rockets lang ang nag-uwi ng titulo. Titimplahin ni Coach Jason Kidd ang chemistry ni Kyrie Irving, Luka Doncic, Paige Washington, Daniel Gafford at backup niyang si rookie center Derek Lively II para makuha ang perfect finish na sinasabi ni Kyrie Irving. I think we've got a great team, but most importantly, we've got great guys on the team. We stay together and we just play basketball. Yan ang sabi ni Luka Doncic. At nagbigay si Luka Doncic ng matapang na pahayag tungkol sa Boston Celtics bago ang NBA Finals. Nagsalita itong si Luka Doncic tungkol sa Celtics matapos na makapasok ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. Noong nakarang linggo, nakapasok ang Dallas Mavericks sa Finals sa pamamagitan ng isang tagumpay na 124-103 laban ng Minnesota Timberwolves sa Game 5 ng Western Conference Finals. At si All-Star forward Luka Doncic ay nagpakita ng kahangahangang performance at nagtapos ng may 36 points, 10 rebounds, 5 assists, and 2 steals. Habang nag-shoot ng 14 of 22 from the field and 6 of 10 from the 3-point range sa loob ng 37 minutes of action. Natalo nila ang Los Angeles Clippers at Oklahoma City Thunder sa unang dalawang round bago nila tinalo ang Minnesota Timberwolves. Sinasabing si Luka Doncic ay isa sa mga top 5 players sa NBA at may average na 28.8 points, 9.6 rebounds, 8.8 assists, and 1.6 steals bawat laro. Habang si Zach LaVine ay pinamimigay na talaga ng Chicago Bulls. Noong February deadline ay ipinain ng Chicago Bulls sa trade si Zach LaVine pero masyadong mabigat ang hinihingi nilang kapalit, all-star caliber player plus draft picks. At walang kumagat na NBA teams nito. At ngayon, muling ilalawit ng Bulls pero mas mababa na ang asking price. Dati ring all-star itong si Zach LaVine at may average na 19.5 points per game nitong 2023-24 season pero naka 25 games lang siya sa kanyang 10th season dahil sa injury at anemic din siya sa kanyang depensa.